kaya talaga namang makatotohanang story. Kailangan ko pa bang mag-testimony? Parang yun na yata. Ha? Papalitan ko na lang. On the spot. Hindi. Medyo ano lang, kasi siyempre kasama yun. Kasi daw, once na tinatanggihan mo daw yung, kaya may tip po ako sa inyo, wag na wag po kayong tatanggi. Parang awa nyo na. Kung ayaw nyo maranasan ang tensyon, ang hindi, yung, nagtatalo yung loob mo sa gusto mong gawin, tapos ayaw mo, ganon. So ito po, umuo na kayo agad, please lang. Kasi yung tumatanggi daw, yun ang unang inilalagay ni Lord sa kung ano yung tinatanggihan mo. Tama po ba sa mga tumanggi na? Oo, diba? Sabi ko sa inyo eh. Kaya wag na wag kayong tatanggi. Oo, agad. Sige po. Wala ako doon kapatid, parang binalikan ko yung yung mga nakaraan na. Naalala ko lang po, nung bago lang ako umaattend sa Newcom, siguro mga twice na, yung service nila ay nasa ilalim pa ng hagdan. Ganon si Lord eh, ang daming pinapadaan sa atin, no? Siyempre para ma-feel natin talaga yung pagkilos niya, yung kapangyarihan niya. Ang bukod sa inyong dalawang mag-asawa na naniwala na kaya kong tumayo dito sa harap at magsalita para sa kapangyarihan ni Lord, para i-testify yung kabutihan niya. Siyempre, unang-unang naniwala dyan, yung aking ina. Pero pa bang iba, siyempre, siya muna. Alam niyo ba, sabi niya sa akin, alam mo anak, kaya mong gawin yan eh, yung mag-MC sa church. Naisip niya agad yung pangalawang beses pa lang. Ang layo ng foresight talaga na nararating, oo, ng mga linano. Ito kayang anak ko, ano kaya magiging basketball player? Ito po ay anak ko, hindi lang po halata. Mukhang ako ay atin yan. Pero sa akin po nang galing yan. Yung nanay ko unang naniwala na kaya kong tumayo dito sa harap. Pero ako talaga, ayoko na mga ganyan. So hindi ko pinansin ang kanyang request. Hinayaan ko lang, parang nagbingi-bingihan ako. Ang sumunod na naniwala na meron daw akong kayang gawin dito sa harap, bukod sa pandilatan kayo. Joke. Siyempre si Kuya Leo, si Ate Joanne. Dati na nilang sinasabi sa akin, alam mo, meron kang gift ng ganito eh. Preaching daw. Hanggang ngayon, di pa rin makapaniwala eh, no? Preaching. Pero lagi kong sinasabi sa kanila, ba't di ko maramdaman? Ba't di ko yan mapaniwala? Pag nakikita ko yung sarili ko, parang ang layo. Parang gusto ko na lang mag-map ng sahig, sabi nga ni Teacher Reggie, magwalis. Utusan nyo na lang ako ng kahit na parang mas magiging madali sa akin yan. Kaysa yung kumawak ng mic at is testimony kung gaano kabuti ang Diyos. Di ba? Pero yun nga, habang tayo ay tumatanggi, si Lord naman ay pilit ng pilit. At alam nyo ba, hindi po yan mapapansin, kapatid. Kahit bantayan mo hindi. Magaling si Lord gumimik-gimik eh. Paikot-ikutin ka niya, tapos ang ending mo, nandito ka na sa harap. Wala ka ng choice, kundi, sige na, mag-testify ka na para matapos na. Yun po. So sige, isa po yan, yung aking karanasan, nasasabihin ko sa inyo ngayon, ay i-encourage, gusto ko po kayo i-encourage na paniwalaan, di ba natapit na natin yung faithful, yung faith mo kay God, maging faithful ka sa Kanya. Para yung mga promise niya sa'yo, sigurado naman tutuparin niya yan. At yung kay Teacher Reggie, yung last week na message niya, di ba? So, sunod-sunod, kung obedient ka, syempre, kung ikaw ay merong anak at masunurin sa'yo, di ba? Sobrang reward ang gusto mong ibigay sa kanya. Hindi pa niya sinasabi, naiisip mo na agad. So, ganun po yan. Ngayon naman, yung akin ay pag-encourage sa inyo para kayo ay magpatuloy. Magpatuloy at saliksikin pa kung ano ba talaga yung gusto ni Lord sa inyo. Alam niyo po ba na tayo ay pinangakuan ni Lord? Naniniwala mo ba kayo may promise si Lord? Kahit na yung kalagayan nyo ngayon ay medyo nagsisinungaling. Kahit na medyo hindi makatotohanan sa mga sarili nyo ngayong buhay. Yan, habang nakaupo kayo, i-analyze nyo mga nangyari simula nung mga nakaraan hanggang ngayong oras na to. Kahit na medyo nagsasabi yan na, ay parang hindi naman yata totoo yung sinasabi itong kapatid na ito. Andito po ang aking testimony. Naniniwala po ako na kaya ito ginawa ni Lord sa akin. Para ito, makapag-testify sa harap ninyo na totoong napakabuti ng Diyos. So, ang title po ng aking message ngayon ay familiar ba kayo dyan? O may hinahanap kayo? May hinahanap kayo nawawala doon? Hindi. Yun lang talaga yung kinuha namin. Kasi yung title ng message ngayon ay Pangako Sa'yo. Yun. Kayo po ba ay pinangakuan na? I'm sure, nagagandahan at nagwawabuhan itong mga tao dito sa harap ko. Na
na nangako dyan. Diba? Yung mga pangako kung narinig ninyo ay natupad. Siguro kung iraranking po natin 100%, nasa ilang ranking po ang nangako sa inyo at tinupad ang pangako. Nag-iisip sila. Nakikita ko sa mukha nila eh. Pero alam nyo ba, mamaya na kayo magsikuhan diyang mag-asawa at singilin ang kanilang mga pangako sa isa't isa. Mamaya na po, pakinggan mo na natin yung message ngayon. So, si Lord may pangako sa atin. Siya yung taong nangako sa atin ng totoo talaga. Yung talagang tinupad niya yung kanyang mga pangako sa atin. At tunay namang yung pangakong yun, pinakinabangan natin ng gusto. Yan. Ito po ang aking pinaniwalaang pangako ng Diyos, yung salita niya. Nasa Jeremiah 29:11. Sabi po sa Jeremiah 29:11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Punong-puno po ng pag-asa. Pero, ang ganda, di ba? Ang ganda ng promise ni Lord. Pero meron pong oras na hindi po natin yan nararamdaman. Paano po ba kayo tumanggap ng pangako? Pag pinakamakuan po ba kayo agad-agad? Gumaganda mukha nyo? Or gumaganda as in maniniwala kayo? Diba? Or pag pinangakuan kayo ay yung mukha nyo ay ngumitiwik at nagdududa. Kaya mo ba talagang gawin yan? Totoo ba talaga yan? Andito po yung aking testimony. Dito na po mag-umpisa, kala nyo kanina, yun na yun, no? Sabi ko sa inyo, 1 hour, sino nagmamadali? Pwede po kayo mag-relax muna dyan. Kasi kailangan nyo mapakinggan na gusto. So, ito na po yung testimony ko. Nung narinig ko po yan, yung Jeremiah 29:11, nung nabasa ko siya, kasalukuyan po akong hindi nasa magandang sitwasyon ng buhay. Alam niyo yung pagka sinusubo ka ni Lord, sabay-sabay? Parang pwede mo bang sabihin, sandali naman? Pwede ba magpahinga naman? Pwede bang iba naman muna yung mapansin? Parang lahat na eh. Diba? Ganito po kasi yung nangyari. Itong aking asawa, meron po akong asawa. Nakalimutan ko sabihin kanina, parang yung anak lang yan na-introduce. May asawa po ako, mukha lang akong dalaga. Yung asawa ko po ay nag-abroad yan. Siguro mga... mahal kong asawa, tumayong ka daw para mapatunayan ko may asawa ko. Nag-iisang asawa. Nag-abroad po siya ng siguro mga mahigit 8 taon. Siyempre kapag ganun katagal, ina-expect mo na medyo kahit paano naman, meron naman itong naitabi. Diba? Sa tagal nun, anong ginawa niya? Hindi naman po siya nagsusugal. Lalo kung hindi siya ng babae. Dahil takot lang niya sa akin. Diba? So, sobrang kami po ay nag-iipon talaga. Isa lang naman yung anak namin. So, hindi naman kami nagbabayad ng bahay, mga ganyan. Binless kami ni Lord ng mga galon. Pero alam niyo po ba, na pag wala pala si Lord sa buhay mo, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Sa simpleng halaga, sa malaki o maliit na halaga, hindi mo alam kung anong gagawin. Kasi lalo na po ako yung ugali ko ay, basta alam kong wala naman akong ginagawang masama, go ako ng go dyan. Kapag nagplano ako na medyo maganda naman ang aking naiisip, ay hindi ko na pakikinggan ng iba. Basta yung plano ko, kailangan matupad yan. At ura-urada, masyado ko nagmamadali sa buhay. Parang lagi may pupuntahan. Gusto ko agad-agad mangyari yon. Ang ginagawa ko po, si Lord ay nasa likod mo lang yan. Taga-sabi lang siya na, sige, gawin mo yan. Maganda yan. Okay yan, sige. Pero pagdating ng ending, na hindi naging maganda, bigla ko siyang babalikan. Bakit wala kang ginawa? Ano nangyari? Bakit ganito? Hindi mo ko tinulungan, ganyan-ganyan, etc. Diba? Sisisihin ko na siya. Yun ang ending. Hanggang sa dumating sa point na walang-wala na kami kasi umuwi na nga siya dito. Wala na kami. Pero nag-attend na po ako ng service. Kaya po ang susunod kong slide ay, eto naman ang maririnig ninyo. Sige, kapatid na Angelica. Alisin ang pride, matutong magpakumbaba. Alam niyo po kung bakit? Dahil nga sa sitwasyon ko yun, hindi ko tinanggap yung kagandahan ng Jeremiah 29:11. Kasi nga, kabaligtaran siya sa sitwasyon ko eh. Ano kung sinasabing magandang plano dito? Para saan yung magandang plano na yan eh? Hindi naman yun yung nangyayari. As in, wala na kami. Alam niyo po bang dumating sa point na kahit isang sachet ng shampoo, nakakaalam magkano? 5 pesos lang yun noon eh.
Hindi ko alam ngayon kung magkano na siya. Alam niyo bang nagkakandahilo ko sa kakahanap ng 5 pesos para lang makabili ng shampoo? Kung di ba naman talagang sasama ang loob mo sa mundo, di ba? So yan, yan po yung isa sa mga sobrang hirap na naranasan namin. Pero, alam niyo po, ma-pride nga di ba yan? Ako yun, ako po yan, yung sinasabi diyan. Buhay ko to testimony yan. Ma-pride ako, hindi ko pinapakalata sa kanila na gano'n na ang sitwasyon ko. No? So, nagplano na naman ako, mahilig ako magplano talaga Nagplano ako na dahil ganito ang sitwasyon ko, mahirap, ayokong umasa sa kahit na sino, ayokong tumanggap ng tulong nila. Dahil ang katuwiran ko, hindi naman ako disabled para bigyan ng tulong, di ba? Dapat nga ako yung tumutulong. Yun ang pananaw ko sa sarili ko. At yun ang pananaw ko, habang naglilingkod ako kay Lord, dapat ako yung nagbibigay ng tulong sa iba, hindi ako yung tinutulungan. Pero maling-mali po yung aking mindset na yan. Dahil, ang gusto lang naman ng ating mga kapatid ay tumulong sa iyo. So, kaya ko natin nilagyan ng huwag magmataas, yung pride mo. Yung pride mo, niluluto yan, hindi po yan nilalagay sa isip natin, sa katawan natin, no? Dapat piniprito mga kung anong dapat kainin. Yan siya dapat. Hindi sa ating isip, no? Kasi po, may eksena. Eksena talaga. Kasi pangako sa iyo nga May eksena pong ganito. Dahil mahirap nga kalagayan namin, alam niyo po ang ating pastor, si Kuya Leo at si Ate Joanne, sobrang lakas po ng radar niyan Kahit anong tago nyo, makakalata niya kung anong nangyayari sa buhay mo. Ewan ko, paano na niya nalalaman? Basta ako tagong-tago ko yun. Nalaman niya na gano'n na ang sitwasyon. So, dahil mahal nila kami, no? Dahil ang kanyang motto daw sa buhay ay yung faith na walang aksyon ay dead. So, ina-actionan niya yung kanyang mga nakikita. Pinag-grocery niya ako. Kami pala, hindi ko pala mauubos yun. Kami. Pero alam niyo po ba ang naging pagtanggap ko doon? Hindi po niya alam to. Ngayon ko lang aaminin sa inyo. Pero sa ibang mga kapatid ko, sinabi ko na. Ang naging action ko doon sa naramdaman ko, yung feelings ko, no, habang binigyan niya ako ng grocery. Dala-dala ko yung grocery. Siyempre, hindi ko muna pinakita sa kanya kasi baka matyampal ako, no? Habang naglalakad na po ako pa uwi, alam niyo po bang umiiyak ako? Hulaan niyo bakit? Ma-pride nga di ba? Ma-pride nga yung tao Ayaw niya tinutulungan siya. Hindi ko minasama na tinulungan. Siyempre, na-appreciate ko naman yun. Pero yung, ang kinaiinis ko, yung wala kang magawa. Diba? Hindi tanggapin na lang yung grocery nyo kasi nga nahihirapan ako maghanap ng shampoo. Halagang 5 pesos yan dito na lahat. So, habang daladala ko yung grocery, umiiyak ako. Umiiyak ako sa inis, na wala akong magawa, na dapat naman meron. Diba? At tinatanong ko na naman si Lord, asan yung Jeremiah 29:11 na yan? Diba? Ito yun. Na aasa na lang ako sa kung sino. Kaya po nagplano ako. Ang aking naisip na plano, pinakamaganda sa lahat. Ewan ko kung may nakaisip na nito sa inyo. Mag-migrate. Mag-migrate. Hindi po, umalis nang hindi nila nalalaman. Kasi alam ko, pipigilan nila ako pag nalaman nila na naaalis ako, di ba? Siyempre, hindi nila gugustuhin na mabawasan ang kanilang mga anak dito. So, sinikreto ko na naman yan. Sinikreto ko sa lahat. Walang nakakaalam na ako ay may planong lumayas. Dahil ang gusto ko mangyari, kung ganun man ang nangyayari sa amin, mahirap ang buhay, kesa tumanggap ako ng tulong nila, dahil nga ma-pride ako nga, diba? Doon na lang ako, kakain lang ako ng talbos ng kamote sa probinsya, at least hindi nila nakikita. Yun ang akin, yung aking desisyon. So, pinlano ko na ang aking asawa, ang aking anak. Pagkatapos ng school na ito, go na tayo sa province. Pero, dahil ang Lord hindi niya yung gugustuhin na mangyari. Kasi kung ginusto niya, wala na sana ako dito. Di ba? So, pinigilan na naman ako ng Lord. Alam niyo ba kung paano? Eto, yung susunod na slide. Kapatid, ipakita mo yan. Yan po yung itsura ko habang ako ay gulong-gulo sa mundo. Yung dalawa po dyan, yung naka-blue at ano ba si David? Black? Ano yan, dati kapatid natin dito yan, pero ngayon nasa ibang lugar sila. So, bihira lang natin silang makita. Yung isa naman dyan, ayun si Ate Chari na nag-back up niya dito sa harap. No? So, yung ako po yung mukhang nakangiti pero nakangiwi. Ano ba yan? Basta yan. Yan po yung itsura ko doon.
Diba? Yung damit ko, hindi pa maintindihan kung paano nakasuot pa talaga na maayos. No? Sabi ko nga, i-crop na lang nila, kaya lang namimiss na natin yung mga ibang kapatid natin na nandiyan. Sinama na, para hindi naman kayo masyadong matakot sa itsura ko noon. Yan po yung itsura ng taong ma-pride, tumatanggi sa grasya ng Diyos. Yan. Kaya kung ayaw niyo po magkaganyan ng inyong mga mukha, alam niyo kung ano dapat gawin. So, ito, yung susunod na slide. Ayan na. Huwag magwalang bahala, magkaroon ng malasakit sa kapwa. Nasabi ko po ito kasi, nung nagpaplano nga ako ng hindi maganda sa aking buhay, na tumakas kay Lord, tumakas sa gawain ni Lord, tumakas sa mga taong ibinigay niya sa akin, gusto ko mag-isa. Yan ang gusto ko sa buhay. Eto, merong isang taong ginamit si Lord para ako ay magising. Magising sa katotohanan. Merong isang tao na nagmalasakit, naging sensitive siya sa kanyang kapwa, sa kanyang katabi. So kung kayo po ay may katabi sa upuan, kung wala, umarap na kayo ng katabi, parang awa nyo na. Kasi maganda itong sasabihin ko. Yung katabi po ninyong iyan, hindi po yan nagkataon na napaupo lang dyan sa tabi nyo. Kasi meron po siyang papel sa buhay nyo. Diba, ang lahat ng nangyayari sa atin, si Lord ang may gawa. So yan, yung katabi nyo yan, pinagiging yung mga katabi, at alamin nyo, maging concern kayo sa bawat isa. Alamin nyo kung meron ba siyang pinagdadaanan. Kapatid, parang ikaw ay nahihirapan na sa buhay. No? Magmalasakit po tayo sa isa't isa. Kausapin po natin sila. Baka may plano na din siyang mag-migrate sa ibang bansa o kung saan man. No? Ipaunawa po natin sa kanya na hindi yun ang plano ng Diyos. At hindi yun ang solusyon, kapatid, sa buhay mo, ang paglayas. Hindi po yan. Magbakasyon pwede. Pero yung maglayas as in never ka nang babalik, hindi po na magandang idea. So, ito. Kaya po, naisip ko yung salitang yan ay dahil sa taong ito. Yan. Sino kakakilala? Hi, Doc! We miss you! Yan po si Doc Alex. Isa po siyang dentista dito sa Newcomb. Karamihang pasyente niya taga Newcomb. Yan po yung isang tao nakahuli, nakadiscover ng aking nararamdaman ng mga oras na yun. Kung hindi siguro siya nag-open up, hindi niya siguro ako tinanong, makulit yan eh. Tinanong niya ako ng tinanong hanggang sa hindi ko na napigil. Sinabi ko na sa kanya ang mga nararamdaman ko kung ano man. So nagkwentuhan kami, in-explain niya sa akin yung aking pag-i-emote na dahil sa walang-wala na kami, financial, ganito lang gusto kong gawin. So, sinabi niya sa akin na, alam mo ba, mas pa yung nararanasan ko sa'yo. Kasi ikaw, at least ikaw, ang nawala lang sa'yo, yung mga bagay na yan. Yung tindahan mo, yung trabaho ng asawa mo, na pwede pa naman siya makapagtrabaho, para naman ako lang yung dumadanas ng gano'n. Minsan kasi pag nandun tayo sa moment na yun, parang gusto mong sabihin na ikaw lang yung nasa mundo eh, no? Yun, pinaliwanag niya sa akin na hindi. Siya, hindi ko akalain na gano'n din pala yung kanyang naranasan or nararanasan. Dahil sinabi niya sa akin, siya nga, dentista. Meron siyang clinic, no? Pasado siya na pwede siya mag-dentist talaga. Ang kulang na lang ay pasyente. Alam niyo po ba, nawala siyang pasyente ng mga panahon din yun. Ilang panahon din po yun. At gano'n na gano'n din po. Siya ay binibigyan din ng grasya para siya ay magkaroon ng mga bagay na kailangan niya sa araw-araw. So, hindi pala ako nag-iisa. Doon medyo nagising ako. Hindi pala ako masyadong kawawa. May karamay ako, may kasama. Hindi. Ganun pala. No? Maging concern tayo sa isa't isa. Alamin natin, yung kapatid natin ay, ano ba, okay ka pa ba? Alam niyo po ba, pati yung sagot na okay lang ako? Naku, wag po kayo maniniwala dyan. Ang dami na nagsabi niya, okay lang ako, pero ang totoo, kabaliktaran yan. May plano na yung gawin. Mga ganon, yung nagsasabi ko, okay lang ako. Hindi may detalye kung paano okay siya. Naku, delikado. Kailangan imbestigahan na po natin yan. Pag may sumagot ng ganon sa inyo, makumustahin niyo yung mga kapatid natin, at ang sagot ay okay lang ako, mag-isip-isip na po tayo. Meron niyang pinaplano sa buhay niya na hindi kaya-kaya. So, yan. Yan po si Doc Alex na nag-explain sa akin ng lahat-lahat. At nagkataon din po na nung araw na yun, meron kaming cell group. Cell group, gaya ng mga karamihan sa atin, ang mga ng cell group, Bible study, mag-usap-usap tungkol sa kumusta ka na, gano'n. So, yung topic po noon, ang mag-lead po sa amin ay si Father B. Si Father Banat, Romel Banat.
Ah, bishop na siya ngayon, no? Ayun. So, nung araw na yun, siya yung mag-lead. Akalain nyo ba naman, talagang nananadya, no? Jeremiah 29:11, ang kanyang i-discuss. Sabi niya sa amin, ang ganda-ganda pa ng ano niya eh, no? Sige, open your Bible. Ganyan. Ang ating topic ngayon ay Jeremiah 29:11. Ang ganda-ganda pa ng basa niya. No? Ganito. Tapos talagang gusto niyang ipa-intindi sa mga tao na maganda yung Jeremiah 29:11. Kasi naman talaga namang maganda. Isa-isahin natin. Ang ganda talaga ng salita, di ba? So, hindi niya alam na ako ay may pinagdadaan ng hindi kagandahan ng oras na yun. So, dahil nga ako ay may pride pa, no? May fried chicken pa ako sa katawan, ayaw magpakumbaba, nagmamagaling. Yan. So, alam niyo po bang aking ito po, dati ko pa itong ginawa. Ngayon po, never ko na, as in never, siguro kahit magka-amnesia ako, hindi ko na ito magagawa. Promise. Talaga nag-repent ako ng sobra-sobra kay Lord dito. Alam niyo po bang yung Jeremiah 29:11, pagkatapos niya pong basahin, ay ipinush ko ng medyo malakas ang Bible ko sa harap ng table. Dahil nga kabaligtaran sa nangyayari ba? Kabaligtaran. Diba? Sinabi ko sa kanya na hindi yan totoo. No? Kasi nga pinaniniwala ko yung nararamdaman ko, yung nararanasan ko, etc. So kung kayo may mga ganyan, alam ko nakaka-relate kayo. Tinanggihan ko talaga siya as in. Hindi ka ako totoo yan. Siguro dahil kayo nagpapatunay na totoo, sa inyo lang yan. Hindi ako kasali, kalain mo yan. Tingnan mo ang aking kaanuhan. Hindi ko na po itutuloy. Kaanuhan. So, ganun ako katinding. Ewan ko ba? Si Ate Joan, matyaga lang talaga eh. At nahuhog niya ako ng ganito. Kaya sobrang salute ko talaga yung binibigay ko sa kanya. Ganun po ako katigas noon. Ganun ka, yung pride, ganun kadikit sa akin. Parang lahat yata ng letra ng pride na yan nasa katawan ko. Kaya ganun katigas. No? Akalain mo salita ni Lord, tatanggihan mo pa? Pari na yung nagsasabi, hindi lang basta pastor, di ba? So, ayan, grabe po. At, syempre, ano na ang gagawin ng ating leader? Na-distract din siya ng konti. Nakita ko sa mukha niya eh. Kasi nakita rin niya yung tapang ko, natanggihan yung salita ni Lord. Tapos yung kagustuhan niyang ipaunawa sa akin, hindi niya maintindihan ngayon kung ano sasabihin niya. So may sumalo doon sa aming pagtitipo na yun. Ay, hindi ko na masyadong matandaan kung sino. Kasi nga, syempre, nag-try to get na ako. Kasi ng tissue na yung nagamit ko, no? Pati uhog ko, eh, labas na doon. So may nagsuggest, may nagsabi na, alam mo, pag dumadaan tayo sa mga ganyang sitwasyon, may itinuturo si Lord talagang parang, alam niyo yung sasabog ka na tapos pinipigil mo, tapos di mo na napigil, talagang boom! Lalo po akong nagalit dun sa word na yun na may itinuturo. No? Kasi parang, ano yung itinuturo? Ha? Paano? Ano itinuturo? Paano magdildinasin? Paano magmakaawa? Ha? Yan ba yung itinuturo ng Diyos sa atin? Parang ay naku, hindi ko alam ang sinasabi mo. Parang gusto ko sabihin gano'n sa kanya, kapatid, talagang wala kang naiintindihan. Yung pala mga kapatid, kung pwede na magtakip ng sako ng oras na yun, pagkatapos kong mahibasmasan, hindi ko maintindihan ang hiya. Grabe. Kasi ako pa yung may lakas ng loob, no? Ano yung tinuturo? Talagang, imagine niyo na itsura ko. Tumakas ang kilay, 2 beses, 3 beses, at sobra pa dito, nakamay ako nito pero mas mataas pa dito yung boses ko, habang sinasabi ko yun. Grabe. Dahil nga sa nararanasan ko, no? Nag-dwell ako dun sa, ito yung nararanasan ko, mahirap, no? Ganyan, so, yun. Kaya ayaw kong tanggapin. Ayaw kong tanggapin. Para kung pwede lang mag-walk out ng oras na yun, lumabas na ako. Kaya lang, nilock nila yung pinto hindi ako makalabas. Joke lang po yun, hindi. Dahil sa cry to death, hindi ko na kinayang tumayo. No? Sa sobrang crayola na ng inyong nasa harap nyo ngayong preacher. Yan. So, in-explain nila sa akin, nagunahan sila. Pag sino magsakakapagsabi na mahihinahon ako, mapapahinahon ako. So, in-explain nila na ganito si Lord, mabuti si Lord, kahit dumadaan tayo sa sitwasyon na mahirap, or hindi natin maintindihan kung anong gagawin, susunod na mangyayari, hindi natin alam, mabuti pa rin si Lord. Yun. So, ako naman, syempre pagkatapos mo umiyak, diba, nare-relieve ka na rin. So, hinayaan ko na sila, basta ako paniniwala ko, hindi totoo yan. Hindi totoo ang Jeremiah 29:11. Alam niyo ba, na si Lord din ang bumago niyan? Ang daming ginawa sa akin ni Lord na parang doon nabuksan ang aking kaisipan. Kasi pagkatapos niyan, pagkatapos ng cell group namin, pagkatapos kong tanggihan,
dumating sila Ate hindi ko pala nasabi, no? Sobrang excited ako. Nung mga panahon yun, wala din sila Ate Joan at Kuya Leo, nasa Amerika din sila. So, hindi nila alam hindi nila nasaksihan. Salamat na lang sa Panginoon. No? Kasi hindi ko alam kung paano ko aawatin ni Ate Joan ng oras na yon. So, ayan. Pagdating po nila, alam niyo po bang eto na, bumawi na si Lord. Sabi ni Lord sa akin, ikaw masyado kang maiipid. No? Wala pa nga, konti pa lang. Nagutom ka na ba? Binigyan ka naman nila ng pagkain, hindi ka naman nagutom. O yung shampoo hinahanap mo, may conditioner pa. Diba? Ano pa nirereklamo mo? Masyado kang hipotera. Nagmamadali ka eh. Masyado kang magaling. Ayun. Kasi pagdating po nila, alam niyo po bang magandang balita? Nagkaroon na ng ACE. Nagkaroon kami ng ACE. Nag-volunteer. May ikaw volunteer eh. Volunteer, sa ganyan. Tinetestimony ni Teacher Kit kanina, nag-training kami. Yun, sunod-sunod na yun. Tapos, ang dami ng blessing. Yung asawa ko, nahanap ng trabaho. Ilang taon na yata yun. No? Kaya naman umiinit ang ulo kasi ilang taon na talaga eh. Diba? Parang mananadya ba? Kaya nagkaroon na po siya sa wakas ng trabaho. Pero alam niyo po ba, hindi naman ganun kalaki yan ng sahod. Hindi po. Kala niyo, milyon na. Hindi ah. Maliit lang. Pero yun nga, mabuti ang Lord, di ba? So kahit sa maliit na halaga, alam niyo po bang hindi namin maintindihan kung paano nagkakasya. Kasi simula din po noon, hindi na po ako talaga tumanggap ng tulong sa kanila. Hindi ako nagmamalaki na, ito wala nang pagmamalaki. Ano na lang sa akin. Ang gusto ko kasi talaga, yung magsikap kami. So, nakarating pa rin sila, ganito, tinatanong lang, okay lang. Pero dahil makukulit yung mga yan, kahit okay, yun nga, okay lang yung sagot, alam na nila yun na hindi. So, may ayuda pa rin silang konti. Hanggang sa, yun na, hindi ko na namamalaya na, sila na yung kumikilos eh. Nagkakasya sa amin yung sahod niya, hanggang sa, ang pinaka-ending ko ay nagkaroon na ako ng permanenteng trabaho. No? At hindi po yan basta trabaho. Hindi po siya basta trabaho, kasi yung pangarap kong trabaho, dati nga pangarap ko, sales lady, regular, okay na yun sa akin eh. Basta regular. Basta may kasunod na regular. Kasi ibig sabihin ng regular, kapatid, di ba? Hindi mo na kailangan every 6 months ay maghanap ng trabaho. Yun po yung nasa isip ko. So, ang gusto kong trabaho, kahit ano pa yan, basta regular. May kasunod na regular. Yun. Ang binigay ni Lord sa akin, alam niyo po kung ano? Ayoko umiyak. Hindi. Yan, yung CLC, nagkaroon ng CLC. Pagkatapos ng madugong training, no? Napakahirap na training. At kung ano pang pinarana sa amin doon, na hindi naman ako dapat nandoon, si Lord talaga yung naglagay, nagbigay ng karunungan. Ayan, isa po ako sa monitor / supervisor / teacher ng BES. So, tingnan naman kung paano ka po si Lord. Diba? Pagkatapos ng mga pinaranas niya, halos hindi ako maligo na may shampoo. Diba? Ngayon, di kong t-shirt. Diripan pa yan, mga kapatid. Sobra si Lord mag-bless pag ikaw ay talagang susunod, obedient, faithful, yung mga yan. Mga pinagsasabi ng ating mga kapatid na preacher nung nakaraan, ay naku, i-take note niyo po yan kasi talagang totoo yan. Yun lang po yung nangyari at yun, magkaroon tayo ng concern sa ating mga kapatid. Alamin natin kung ano na, pag medyo nakangiwi na yan, medyo namumutla na, ano na nangyayari sa iyo kapatid. Kumustahin po natin sila, wag po parang baliwala lang na porkit nandyan, okay lang ang lahat kasi hindi lang po makapagsabi mga iyan. Pero ang totoo niyan sa loob-loob nila, kung bubuksan lang natin, ako, baka kulang isang araw para magkwento yan. So yan, maging concern po tayo sa ating mga kapatid na yan. Para po so yung testimony ko niyan, hindi ko na po masyadong kakabahan. Basta ang in-ending po sa akin ni Lord dyan ay, yun nga, yung aking tinatanggihang Jeremiah 29:11, sobrang ininudgod naman niya sa pagmumukha ko. Kulang, parang, kung literal na tao, baka sinampal ako ng kabilaan, may kasama pang batok sa likod. Kasi talaga naman, pagdating nila, alam niyo po bang meron silang dalang letter sa bawat estudyante ng AC. 5 pa lang sila noon no? Teacher Reggie. 5 sila. Plus kami dalawa ni Teacher Reggie kasi kami yung pioneer doon sa ACE na yan, yung lumang ACE na yan. Mukha kaming luma pero ngayon mukha kaming bago. Oo, dahil sa kabutihan ni Lord yan. Meron po silang letter na pinadala. Alam niyo po ba na kung bakit naman, talaga naman, si Brother George, yung nagdadrama kanina doon sa video, tsaka yung asawa niya, si Ate Merly, nagpadala ng letter sa amin. So, bali, 7 letter. Alam niyo po ba nakasulat sa lahat ng letter na yan sa baba? Ay puro Jeremiah 29:11. At kung bakit naman,
principal. Ako ang pinabasa dun sa dalawang letter ng mga aming estudyante maliliit pa para daw mas mabilis. Basahin ko na. So talagang, alam nyo talagang grabe ang luhang iniyak ko dyan. Thank you nga pala kay Lord kasi kanina ko pinagpipray. Nung mga nakaraan pa, Lord, wag mo kong paiyakin kasi baka hindi ko masabi na maayos yung testimony ko. So, wala pa namang bumaba. Pawis lang po yan. Kaya ako nagaganyan, pawis. Pero wala pa naman sa mata. Oh. So, yun nga. Na-realize ko na si Lord may mga ginagawang bagay sa akin. Minsan, hindi naman niya kailangan sabihin talaga sa tenga mo, di ba? Sabihin sa'yo ng harapan. May mga bagay, yun, yung mga letter na yun, na naisip ko na talagang, itong Jeremiah 29:11 na binuksan ni Father B nung time na yun, hindi siya nagkataon lang. Talagang doon sinabi sa akin ni Lord, habang nag-e-emote ako, na akin talaga yun. Yun nga lang ako may diferensya dahil tinanggihan ko siya. Pero makulit si Lord. In-insist talaga niya doon sa mga taong yun na, eto, basahin mo mga letter na yan, ang letter sa akin ni Ate Merlin, Jeremiah 29:11. Meron pang isa. May padalang, ano yun? Keychain ang initial ng pangalan natin. Plus meron pang frame. Yung frame na isasabit sa dingding. Alam niyo kung ano nakalagay? Eksakto. Jeremiah 29:11. At dinala ko na talaga siya sa bahay kasi sabi ko talagang akin yan. Akin talaga yan. So, nung inangkin ko yun, ayun, sunod-sunod na po yan. Sunod-sunod na nangyari ang mga blessing na yan. No, pinamukha sa akin ni Lord, masyado na akong mainipin. So, kayo, huwag kayong, kung masyado mainipin, yung dumarating sa time na parang halos wala nang isa sa akin, nagutom ka na ba? Wala pa lang isa sa akin, pero mamaya meron na, di ba? Masyado ka lang nagre-react eh. Anong oras ba ang tanghalian? Pwede mga alauna. Di ba? Masyado lang madali. Kailangan nag-pause talaga. Pwede na mga alauna. Masyado madali. Yeah. Pwede bang, gusto mo lang ng ulam na sinigang ngayon, pwede namang adobo lang muna. Di ba? Masama pa ba yun, adobo? Masyado kainipin. Kahit yung mga nasa inkan, di ba? Kaldereta, adobo. Ano ba iniisip yung adobo? Kayo lang masyado kayo. Sitaw, adobo sitaw. Pasensya na po kayo sa mga pagdating sa parteng pagkain, hindi ako masyadong dyan dahil nag-aaral pa lang po ako mag-video. Inaaral ko pa rin yung lahat ng yan. Inaaral pa lang. So yan, huwag po tayong masyadong mainipin sa mga sitwasyon natin sa buhay. Ang kailangan lang po ay manatili tayong faithful kay God. Paniwalaan natin yung kanyang mga pangako na yun. Yung mga narinig na natin, lalo na yung sa mga umaatila ng service, ay huwag po kayong basta lang umupo dyan at narinig, pumasok dito, lumabas dito, huwag ganun. No? Intindihin natin lahat ng mga sinasabi ng ating mga kapatid na nagsasalita dito sa harap. Kasi po, alam niyo po bang hindi nila kagagawan. Talagang alam ko po. Hindi namin, kasi kung kami lang, ay naku, walang tatayo sa harap. Diba? Andun kami sa likod. Maganda na yung posisyon doon sa likod. Kitang-kita mo yung nasa harap. Kaysa nandito ka sa harap, kitang-kita mo kayo lahat. Diba? So, ayan. Manatili lang po tayong still, kahit na ano nangyayari. Hindi ka pa naman malalagutan ng hininga. So, huwag masyadong imotera. Yan po yung aking ipapabawal sa inyo. So, eto po, para po maranasan nyo yan, yung mga sinabi ko, eto po ang paraan. Sige, kapatid na Angelica. Yan, yung mga God's promises na yan, alamin mo, paano mo alamin. Andyan po yan sa inyong mga Bible. Yung mga Bible po ninyo, baka po inamag na, or kapal na ng alikabok, pwede na sulatan sa harapan. No? Andyan po ang sekreto, huwag niyo po yung ibaliwala. Ay nako, napaka-importante po niyan. May narinig nga po akong preacher dito sa harap. Ang pinakamayaman daw tao yung merong Bible. Pag ikaw wala kang Bible, mahirap ka. Kasi di mo alam ng promise. Promise! Talaga, di mo alam. Di ba? Kasi dyan nakasulat. Wala po sa aking notes. Wala sa bag ng mga kapatid nyo, kundi nandyan sa Bible. So yung mga walang Bible at gustong malaman ang promise sa kanila ni Lord, magsabi lang po kayo sa ating usher. Ako pala yun. Pero sa ngayon, yung mga usher na nandun sa kabila. Kuratsa to Walang pahinga. Lahat kinakarir. Basta para kay Lord. Sige. Ayan, si Pam po, pwede ninyong hingihan mamaya kung gusto niyo ng Bible. Gusto ninyong saliksikin pa kung ano pa ba yung mga promise ni God. So dyan, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible. At meron pang isa. Eto. Yan. Ang God's promises ay nasa cell group. Kaya kung kayo po ay wala pang mga cell group, nako, magmadali na po kayong magpalista. Joke lang, hindi po nililista. Magsabi lang po kayo kung sino yung gusto ninyong makasama
sa group na yan, ng ating mga cell group. Marami po kami mga groups. Pwede po mapakita sa mga kamay ng mga nag-lead ng cell group para po makita ng ating mga baguhan. Ayan po, yung mga nagagandahan at nagawa po ang mga kalalakihan dyan. Ayan po sila. So, kung wala po kayo cell group, welcome po kayong sumali. Ayan. Sige po. Andiyan po ang sikreto paano ninyo malalaman ang mga promise nila. Tutulungan din po nila kayo. Ang cell group po, hindi po siya chismisan ng kung anong mga bagay. Yan po ay nagchichismisan kayo para kay Lord. At syempre, nagpapalakasan kayo sa isa't isa. Diba? Kasi doon yun lang masasabi yung inyong mga tunay na nararamdaman. Pwede ba dito sa harap? Sige, magsalita kayo sa harap. Ayun eh. Diba? Hindi dyan. So, nandun po yan sa cell group mangyayari ang mga lahat ng yan. So, ayan. Sana po ay naging inspirasyon ng aking testimony na yun, yung mga pinagdaanan ko yun sa inyo. At pagkatapos niya, meron pa po pala yung isang slide mo, kapatid na iwan mo. Ako na po magsasabi. Huwag kang susuko kasi masyado silang, pasensya na po kayo kasi ngayon lang nila ako narinig na nag-testimony dito sa harap. So, ayan, nadala sila. No? Kaya huwag kang susuko. Eh nga, magpakatatag tayo sa mga sitwasyon. Kasi hindi pa naman yan ang katapusan ng mundo. Diba? Kung ano man ang nangyayari sa ating kapatid, yung mga dumadaan, ang dami na nilang ginawang kalokohan, ang dami na nilang ginawang kapaltakan, ang dami na nilang ginawang, hindi ko nasasabihin. Huwag po kayo mag-alala kung ilang beses kayong nadapa. Hindi po yan ang binibilang ni Lord. Alam niyo kung tinitingnan niya, ilang beses ka ba tumayo? Ilang beses ka nagpilit na sumunod sa Kanya. No? Yun po yung tinitingnan ni Lord. Hindi mo yung itindihin. Meron kayo nakaaway last time, may ginawang kayo ng ganito. Hindi yan. Ang bilang ni Lord wala doon. Kasi ang gusto niya lahat tayo magbago. So binibigyan niya tayo ng pagkakataon lahat na magbago. No? Kaya yung mga sitwasyon na yan sa buhay natin, yan, magpakatatag lang po tayo. Huwag tayo susuko, huwag tayo padadala sa wala akong pang shampoo. Hindi naman magsabi sa kapatid eh. Pero kung bang extra shampoo dyan, kapatid? Ha? Baka pwede akong makahiram kasi hindi mo rin makatitis ang aking amoy ngayon. Di ba? So, willing na willing po ang bawat... Meron bang tatanggi sa inyo, sa mga kapatid nyo dyan? Nahihingi sa inyo ng shampoo? Oh, wala, di ba? Oh, hindi ka nagsisinungaling. Mga yan. Siyempre, gusto natin ang lahat ay maging maayos. So, yan po. Maging matatag lang tayo sa kung ano man. Dahil, alam niyo po ba na pag kay Lord walang sayang? Naniniwala po kayo dyan? Maganda o hindi magandang sitwasyon sa buhay ng kapatid, walang sayang. Huwag mong sabihin, siyempre dapat natin kalimutan or hindi na natin gawin yung mga pagkakamaling na gawa natin noon. Pero hindi po sinasabing huwag mong kalimutan kasi madalas doon po tayo natututo sa pagkakamaling yun. No? So huwag natin isipin na ang dami ko nang nagawang ganito, so wala na akong mukhang ihaharap kay Lord. Wala na akong mukhang ihaharap sa mga tao. Wag na wag. Kasi para kay Lord, alam niyo ba na dalawang kamay pa kayong hinihintay. No? Kayo lang ang nagmamatigas sa ayaw humakbang palapit sa Kanya. Pero siya, kung pwede lang hilahin ka na, lagyan ka ng kawit sa liig at hilahin palapit sa Kanya, malamang ginawa na niya. Dahil sa sobrang pagmamahal niya sa atin, gusto niya maging maayos tayo. So, yan. Yan po. At, dahil dyan sa ating mga, kung gagawin po ninyo yan, yung mga, kung paano mo malalaman ang promise ni Lord, no? Kung gagawin mo, at pag naisabuhay mo na yan, magawa, sigurado ko, kung ginawa niya sa akin, nako, mas lalo kayo sa inyo. Kasi kayo yung susunod na magte-testimony sa isa't isa kung paano naging mabuhi ang Diyos sa inyo. Dahil may pinakita ko kaninang picture kung paano itsura ng tao mag-pride. At yung dinadalang problema ng mundo. Diba, nakita niyo na? Ito naman po ang kabaliktaran niyan. Before and after talaga yan. Kailangan ipakita yan. Kasi yan ang ebidensya. O, diba? Akalain niyo may itsura ko kanina, mukhang lola. Diba? Ayun niyo lang sabihin, mukhang lola yung kanina eh. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Kaya ngayon na po, hindi lang po yung katawan ko ang nagpakita ng ebidensya na ako ay nananagana na sa tulong ng Panginoon, no? Pinipigil ko na nga eh, kasi hirap palang huwag huminga dito. Oh. So, hindi na mapigil eh. Si Lord kasi pag nagpadala ng grasya yan, hindi mo kaya itago, no? Kaya nangyayari ngayon, yung mga kapitbahay ko, yung mga kakilala ko, pinapasa ko na sa kanila. O, sa inyo naman kasi puno na yun sa akin.
Oo, ganun. So kahit na hindi pa kami milyonaryo, parating pa lang siya. Parating pa lang, natatanaw ko na eh. Oo, natatanaw ko na yan. So alam ko na dahil sa testimony yun, no, sabi ko kanina, walang sayang kay Lord. Maganda o hindi magandang sitwasyon, gagamitin niya. Bakit niya ako pinadadala? Ito pala yung kapatid, kasi naman inunahan ko yung nagsasalita na ano ba ang itinuturo. Diba? Hindi pa siya tapos, pinano ko na agad eh. Dinistract ko na agad siya, nagmagaling na naman ako. So ito pala yun, kaya pala yun may tinuturo, hindi naman parang paano magbilbil ng asin. Ako naman, masyado naman akong ano eh. No? Hindi naman pala yun. Alam niyo po bang tinuturo ni Lord? Paano ako mag-react sa sitwasyong dinala niya ako doon? No? Paano ko babaguhin ang sarili ko sa tulong ng Panginoon? No? Kasi kung hindi ko kapatid, ay wala akong testimony ngayon. Kung di niya ako pinadaan doon. Diba? Hindi ko yan may testify sa inyo ng ganito. O, malapit na daw akong senyasan ng times up. Diba? So, akala ko kanina wala akong masasabi. Sabi ko, 15 minutes lang eh. Pero parang ayaw na naman pakawag ng mic. Parang dumidikit siya dito. So, ayan. Yung pala yun, yung sinasabing ituturo ni Lord. Yun. So, wag po tayo masyadong imotera sa mga sitwasyon natin sa buhay. Kasi gagamitin niya ni Lord para maipamalita natin, masabi natin sa madla, sa buong lahat sa lahat, kung gaano kabuti ang Diyos. No? Kung gaano niya binabago ang isip, ang puso ng tao, kahit gaano pa yung matigas. No? Kahit gaya nung sa akin, no? Na kahit na salita ni Lord, tinatanggihan, may lakas ako ng loob, tanggihan. Ako? Diba? Sino ako para tumanggi? Pero naisip ko yun noon dahil nga ako ay ma-pride. So, alisin po natin ang pride, magpakatatag po tayo, no? Maging concerned po tayo sa ating kapwa, alamin natin ang mga nangyayari, huwag tayo magwawalang bahala. Yan. At syempre, malalaman natin yan sa pamamagitan ng pagbabasa natin ng salita ni Lord. Ang lahat ng yan. At kung ano man yung mga hindi ko pa nasabi, nandun yan sa inyong mga Bible. So, isahan na po ninyong buksan na ninyong mga Bible at uwi ninyo sa bahay. At kayo mismo makakapagpatunay na ito. Kumana po kayo ng verse ninyo na masasabi ninyo, ito, para sa akin talaga to. Yung aangkinin mo talaga, yung paniniwalaan mo talaga, Lord, gagawin mo talaga to. Kasi alam niyo po minsan, pag dumarating ako sa time na medyo nagsisinungaling na naman, ng paligid, ay sinisigil ko si Lord. Lord, sabi mo, Jeremiah 29:11. O, di ba? At least wala na akong, hindi na galit sa mundo na, oh, ito na naman, ganito na naman ang sitwasyon. Hindi na. Kasi meron siyang verse na binigay sa akin, di ba? So, yung pangako yung pinangakawa ko, sinungaling ba si Lord? Diba? Oh, wala pa kaya nagpatuloy na sinungaling si Lord. Lahat na sinasabi niya, ito ko. So, sisingilin lang natin siya na sisingilin. Lord, sabi mo, ganyan. Diba? So, yan po. Yan po kahalagahan ng salita ng Diyos na alam natin. Yan. So, masyado na po ako nadadala ng mga message na ito na binabalikan ko pa ang mga nakaraan. Salamat kay Lord sa mga araw na yon na pinadaan niya ako doon. Na ngayon ay nagamit ko para tumayo ko dito sa harap. At sana na-encourage yung kayong lahat para gawin din ninyo kung ano yung para sa inyo, ang pinili ninyo. So, bakit ba natin kailangan paniwalaan ang mga pangako ni Lord? Yun nga po, kasi si Lord ay hindi sinungaling. No? Lahat yan ay gagawin niya. Tutuparin niya lahat. At ito po ang katibayan. Sapagkat ang Panginoon ay mabuti at mahal niya tayo, ang patunay ng pagmamahal ng Diyos at kanyang pangako ay si Jesus. No? Sa sobrang pagmamahal po sa abilidad, yung kaisa-isa, yung bugtong niyang anak, ipinadala niya dito. Para ano? Para tubusin ang ating mga kasalanan. No? Para siya na lang yung mapako, tayo ay magkaroon ng panibagong buhay. Doon po sa mga taong hindi pa tinatanggap si Lord bilang kanyang Panginoon na tagapagligtas. Ito po yung time, no? Ito na po yung time binibigay sa atin ni Lord. Salamat sa pagkakataon na meron tayong ganito. So kung hindi pa po ninyo natatanggap si Lord sa inyong mga buhay, ini-encourage ko po kayong tumayo. Dito na po tayo mag-e-end, parang ayaw pa nila kapatid. No, dito na po tayo mag-e-end. Gagabayan ko po kayo sa panalangin, pero dapat po ay sasabihin ninyo sa inyong sariling mga bibig.
Kung sino pa po yung hindi pa natatanggap si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas, or pwede sigurong matagal ng panahon, nakalimutan mo na, no, na natanggap mo siya. Ito na ulit yung oras para manumbalik, maalala mo yung kanyang mga pangako sa'yo. So, sige po. Pakupunahan ko po kayo sa prayer at sundan niyo lang po yung sasabihin ko. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, sa araw na ito, Lord God. Maraming salamat sa pagkilos mo, Lord, sa bawat isa sa akin, Panginoon. Maraming salamat sa paggamit mo sa akin, Lord God, na sa sitwasyon ng aking buhay, Panginoon, na maging testimonya, Panginoon, ng mga tao, Panginoon. Lord, nagpapasalamat po ako na dinala mo ako sa sitwasyong gano'n, Panginoon, para may paunawa, Panginoon, kung gaano ka kabuti, kung gaano ka nakapangyarihan, Lord God. Lord, sa oras kong ito, Panginoon, inaamin ko na ako ay nagkasala, Panginoon. Patawarin mo po ako, Lord God, sa aking mga nagawang pagkakasala sa inyo, sa aking kapwa, Lord. At sa oras kong ito, Panginoon, tinatanggap po kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Lord, dalangin ko na isulat mo ang aking pangalan sa aklat ng buhay at huwag nang mawawala doon, Panginoon. Tulungan mo po akong lumakad, Lord God, nang nanangayon sa inyong kalooban, Panginoon. Tulungan mo akong talikuran na, Panginoon, lumakad ng palapit sa iyo, Lord God, at palayo sa mga nagawa kong kasalanan, Lord. Burahin ko sa aking isipan, Panginoon, ang mga bagay na hindi karapat-dapat sa inyo, Lord God. At palitan mo ito, Lord, ng mga bagay na makalulugod sa inyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa pagkakataon na maging Panginoon kita at tagapagligtas. Lord, nagpapasalamat din po ako ngayon pa lang sa mga biyaya mo, Panginoon, na babaguhin mo ang aking buhay, Panginoon, kasabay ng pagbabago ko spiritual, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa mga blessing, Lord, na umaapaw, siksik, ligdig, Panginoon, na ipapadala mo sa akin, Lord God. Maraming salamat sa wisdom, Panginoon, na patuloy mong ipagkakaloob, Lord, sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. At maraming salamat, Lord, sa pagkakataon na makapiling ka namin. Sa araw ng linggo, Panginoon, nakakapiling ka namin ng ganito, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa lakas ng loob, Panginoon, na gawin namin ang tama, Lord God. Maraming salamat po. Maraming salamat, Lord, sa pagpumura mo, Panginoon, ng aking mga kasalanan sa aking puso, sa aking isip, sa oras na ito, Panginoon. Wala nang maiiwan, Panginoon, kundi ang pag-ibig mo, Lord God, sa akin. Maraming salamat. Tulungan mo po ako, Panginoon, na mapanatili, Lord, ang iyong presensya sa aking buhay, Panginoon. Dalangin ko, Lord God, na ikaw yung aking susundan sa araw-araw, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.